So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice na maaari nyo pong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, ang magiging topic natin is mga bagay na kailangan mong gawin upang ma-attract sa iyo ang isang lalaki at magkaroon siya ng interest sa iyo. Napakaganda nitong topic na to mga kamamay, kaya sana tapusin nyo po ang video ito at sana ay makuha nyo lahat ng tips na aking i-share sa inyo. So bago natin simulan mga kamamay ang topic na yan, isa lang ang hinihiling ko palagi sa inyo. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like nyo na rin po ang video ito para mas marami pa tayong mga subscribers na matulungan gaya mo. So kung napindot mo na yung mga buttons na yan mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong gabi. So ano nga ba yung mga bagay na po pwede mong gawin upang ma-attract sa'yo ang isang lalaki at magkaroon siya ng interest? Alam niyo mga kamamay, kapag kang isang lalaki ay na-attract sa'yo, ibig sabihin, parang meron siyang nakita sa'yo, meron siyang napansin sa'yo, nagustuhan sa'yo, kasunod nun mga kamamay, magi-start na siyang maakit sa'yo, magi-start na siyang ma-inlove sa'yo, at magi-start na siya na magpakita ng motibo sa iyo para maging kayo, kapasok siya sa buhay mo. So number one mga kamamay na dapat mong gawin para ma-attract sa'yo ang isang lalaki. Ugaliin mo na mag-self-improve. Uunahin ko na to mga kamamay kasi napakahalaga nito pagdating sa isang babae. Kailangan palagi kang nag-aayos, nagpapaganda, ini-improve mo lahat ng katangian mo sa sarili mo. Hindi lang ang itsura, hindi lang ang iyong ugali, pati ang iyong karir. Kailangan ikaw yung babae na talagang meron ka ng lahat ng bagay. Okay? Hindi ko ba sinasabi na totaling lahat. Yung karamihan ng bagay. Paano ba? So, ibig sabihin, ikaw ay nag-aayos ng sarili. Mabait ka. Kung ikaw ay mataray dati, kung ikaw ay madamot dati, binabago mo yun dapat. Kailangan ayusin mo yung ugali mo. Kailangan meron kang trabaho. Kailangan meron kang pinagkakakitaan ng pera. As in, sa madaling sabi, kailangan ikaw yung babae na nagse-self-improve sa lahat ng aspeto. Kapag ka ganun mga kamamay, sigurado ko ang isang lalaki ay mahuhumaling sa'yo, ma-attract sa'yo, at sigurado ako baka gusto niya na rin pumasok sa buhay mo. Kasi mga kamamay, kapag ka ang isang babae hindi nag-aayos, wala man lamang siyang katrabaho, talagang lagi lang siya nasa bahay, naghihintay lang siya ng oras ng maghapon na lumilipas, so hindi niya hinahayaan na yung kanyang sarili ay mag-improve. So kapag ganyan mga kamamay, hindi kayo ka-attract ng isang lalaki. So ang mangyayari, magiging batugan lang kayo pagdating sa buhay ng isang lalaki. At ang isang lalaki mga kamamay, tandaan nyo to, naghahanap din siya ng quality na mga babae. Yung high standard ng mga babae na tipong kapag ka nagkaroon kayo ng relasyon, hindi siya pahihirapan, hindi ka magiging pabigat. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, kung gusto mong ma-attract sa'yo ang isang lalaki at talagang tumaas ang interest niya sa'yo, kailangan mag-self-improve ka. Lahat ng aspeto, itaas mo. Okay? So number 2, medyo itaas mo ang self-confident mo sa sarili mo. O mga kamamay, isa rin ito sa mga bagay-bagay na talagang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae upang makasama niya habang buhay. Para maging ka-attract ka sa mata ng isang lalaki, kailangan mataas yung self-confident mo. Itaas mo ng slightly pa para sa ganun ng isang lalaki ay talagang makuha ang atensyon mo. Upang ang isang lalaki ay talagang tumutok sa iyo. Talagang tumingin siya sa iyo kapag mataas ang self-confident mo. Sino ba namang lalaki ang may gusto sa isang babae na mahiyain, lalamya-lamya? Kung titingnan mo, parang walang kalam-alam sa mga bagay-bagay, mahiyain. Wala po mga kamamay na lalaki ang may gusto sa ganyang babae. Mas gusto ng lahat ng kalalakihan, kahit ako, gusto ko yung medyo mataas yung self-confident. Yung tipong kaya niyang humarap sa lahat ng tao, kanino pa man. Okay? Hindi siya nahihiya. Yung iba kasi dyan, okay? Hindi ko naman sa nilalahat.
Okay, masyadong nahihiya sa mundo, ayaw lumabas ng bahay, ayaw lumabas ng kwarto, ayaw makisalamuha. So, paano tataas ang self-confident mo kapag kaganyan? Mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, hindi po kagaya ninyo ang hinahanap namin. Hindi po kagaya ninyo ang mga qualities na gusto namin. Kaya kung gusto mo sa sarili mo na maging attractive kapag dating sa mata ng isang lalaki, so ngayon pa lang, sanayin mo na yung sarili mo na tumaas o pataasin ang self-confident. Yung tipong kaya mong tumayo, kaya mong mag-shine. Okay, kahit saan ka man makarating. Isa yan sa mga sign o mga tips, mga bagay na kailangan mong gawin para tumaas ang attraction mo pagdating sa isang lalaki. So next, huwag OA sa pagpapapansin. Oo mga kamamay, yung iba dyang mga girls natin sa kagustuhang maging attractive sa mata ng isang lalaki. For example, nandyan sila sa isang place, nasa pasyala, nakita niya ang kanyang crush. So sasabihin niya, uy si crush paparating. So kailangan kong maging madaldal, kailangan kong maging maingay, kailangan kong magpapansin sa kanya para mapansin niya ako. Which is mali po yun mga kamamay. Hindi niyo po kailangang magingay, magpapansin sa pamamagitan ng pagkataas ng boses o pag-iingay. Okay? So hindi niyo kailangan yung gawin mga kamamay sa isang lalaki para kayo ay pansinin, para kayo is maging attractive. Para sa akin mga kamamay, mas nakaka-attract pa rin yung mga feeling mysterious na mga babae. Yung tipong kami mismo makakapansin sa inyong ganda. Sabi ko nga sa number 1 rule ko kanina or tips ko kanina, kailangan nyo mag-self-improve. Kapag ka nagsa-self-improve kayo, kahit hindi kayo magkapansin, mapapansin kayo naturally ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung inaayos mo palagi yung sarili mo kahit hindi ka po magpapansin, sigurado ako mapapansin ka ng isang lalaki at magiging attractive ka sa mata niyan. Okay? Lalo po kasing nakakababa ng pagtingin, mga kamamay, kung kayo is hindi na nga pinapansin ng lalaki tapos kayo yung tipong nagpapapansin pa sa kanya. So nakakairita yung ganyan mga kamamay. Kaya para walang masabi sa iyo, okay, para walang masabi sa iyo ang isang lalaki, huwag kang masyadong magpapansin. Siguro po pwede kang magsalita, umimik, or magbigay ng motibo, pero konti lang. Huwag sobra. Yung iba kasi sobrang OA na eh. Sobrang lantara na. Kulang na lang sabihin na, andito ako, open free para sa'yo. Huwag ganyan. Babae ka, kailangan mataas ang value mo. Kailangan meron kang halaga. Kaya mga kamamay, huwag kang magpapapansin. Huwag kang sobrang magbibigay ng motibo. Kaya ang isang lalaki minsan, hindi kayo ginagalang at nire-respeto kasi ganun din ang ibinibigay nyo sa kanila. Hindi nyo nire-respeto ang inyong sarili. Yung tipong masyado na kayong desperada sa inyong sarili. Makuha nyo lang yung lalaki, lahat ginagawa nyo. Huwag ganun mga kamamay. Hayaan nyo sila makapansin ng qualities, katangian nyo para kayo ay lapitan nila, para sila ay ma-attract sa inyo. Okay? So yun yung so yun yung isa kong tip sa inyo. Huwag kayong masyadong OA magpapansin. Okay? So next, maging babaeng may pinagkakaabalahan. Oo mga kamamay, mas nakaka-attract po sa amin, mga kalalakihan, yung mga babaeng busy, yung mga babaeng may pinagkakaabalahan, especially yung mga may trabaho, may mga sideline, may mga diskarte sa buhay. Mas gusto namin, mas binavalue namin at mas napapansin namin yung mga babaeng ganyan kaysa dun sa mga babaeng walang ginawa kundi ang mag-chat, mag-reply palagi sa amin, kulitin kami palagi. So mas binavalue namin yung mga babae na masyadong busy sa kanilang buhay dahil sa kanilang pinagkakaabalahan. Di ba mga kamamay, mas pinipili pa rin namin yung mga babaeng marunong dumiskarte kaysa dun sa mga babaeng lagi na lang naghanap ng oras namin. Kaysa dun sa mga babaeng naghihintay lang ng oras maghapon. Okay, dumiskarte din kayo mga kamamay. Hindi sa lahat ng pagkakataon binabantayan nyo ang oras ng isang lalaki. Hindi sa lahat ng pagkakataon nagugustuhan namin yung ginagawa nyong ganon. Mas gusto namin yung wala kayong masyadong oras na ibinibigay sa amin. Hindi kayo masyadong nagdidemand. Hindi kayo masyadong nagiging clingy. Mas gusto namin yun mga kamamay. Mas hinahanapan namin kayo ng oras kapag ka ganon. Mas kami yung nagdidemand ng oras nyo kapag ka ganon. Mas nagsiselos kami, mas naiinis kami sa aming sarili kapag ka masyado kayong busy. Mas minamahal namin kayo kapag ka masyado kayong busy. Bakit? Kasi nawawala kayo ng oras sa amin, hindi ganun kalaki yung oras na ibinibigay nyo sa amin. Kung susumahin, kami yung maghahabol sa inyo kapag ka ganyan.
Kami ang talagang maghahanap ng oras ninyo kapag kaganyan. Tataas ang value ninyo at magiging mas attractive kayo sa aming mga mata. Kaya gawin nyo ngayon, mga kababaihan, simulan nyo ang magpaka-busy, maghanap ng sarili nyong diskarte sa inyong buhay. Okay? So next, huwag maging martir at marupok. Oo mga kamamay, lagi kong bilin sa inyo, huwag na huwag kayong magiging marupok, huwag kayong magiging martir sapagkat nakakababaya ng value ng isang babae. Nakakababaya ng pagtingin ng isang lalaki sa isang babae. Sinasabi ng iba dito, kamamay mahal ko Gusto ko talaga siya. Ayokong mawala siya sa buhay ko kaya tinitiis ko na lang kahit sinasaktan niya ako ng paulit-ulit. Kahit na niloloko niya ako ng paulit-ulit. Kahit na ginagawa niya ako ng masama ng paulit-ulit, okay lang sa akin. Basta wag lang siyang mawala. Basta tanggapin niya lang ako. Ayoko kasi nung nagagalit siya sa akin. Ayoko kasi nung nagtatampo siya sa akin. Mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kapag palagi niyo pinairal yung pagiging marupok at martir ninyo sa isang relasyon, o wala pa man kayo sa relasyon, nililigawan ka pa lang niya, pero masyado ka ng marupok at martir. Okay? So, walang mangyayari sa inyong relasyon kapag kaganyan. Kawawa ka sa bandang huli. Magtagal man ang inyong relasyon, ikaw yung hindi magiging masaya. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, kung gusto mong maging attractive ka sa mata ng isang lalaki at tumaas ang interes ng mga ito sa inyo, maging matapang ka, dapat babae kang may paninindigan, hindi yung sobrang rupok, sobrang martir. Sapagkat ang isang lalaki kapag nalaman niya na martir ka at marupok pagdating sa relasyon o pagdating sa kanya, diyan nagsisimula ang maraming problema sa relasyon. Paano? Kasi kapag naging martir kayo mga kamamay, naging marupok kayo mga kamamay, lulubos-lubusin niya ng isang lalaki. Sasabihin niyan, total naman kapag ako ay gumawa ng kasalanan, pagkakamali sa'yo, patatawarin mo pa rin ako. So doon nagkakaroon ng pagkakataon na magsimula, maghanap, ulitin muli ang pagkakasala ng isang lalaki sa inyong relasyon. Especially kung siya is ng babae noon, pinatawad mo, ng babae ulit, pinatawad mo ulit, maiisip niya, wow, unlimited ang pasensya ni Mrs. Unlimited ang pasensya ni jowa. So bakit hindi ko uulitin? Masarap mang babae. Bakit? Marami akong makikilala na maaari kong bigyan ng oras at the same time, magiging masaya ako kapag ng babae ako. Marami akong matitikman. Marami akong makakasama. Marami akong mapagpalagayan ng loob. So okay lang naman sa kanya pala na okay lang din ako imong babae. Kaya gagawin ko ng gagawin. So gusto mo ba yan mga kamamay? Kapag hinayaan mo palagi na naging okay lang palagi sa iyo hanggang sa naging routine na niya yung panluloko sa iyo, tatanggapin mo pa rin? Kailangan mag-set ka ng boundary sa sarili mo. Yung pagiging martir, yung pagiging marupok mo, mag-set boundary ka kung hanggang saan, kung hanggang kailan lamang ang pagiging marupok at martir mo. Yung minsang niloko ka, yung pangalawang niloko ka, sapat na yon. Kailangan pagtandain, kailangan bigyan mo ng aral, especially ng leksyon ng isang lalaki kung sa tingin mo masyado ka ng inaabuso. Kasi hindi talaga mag-grow ang isang relationship kung sa tingin mo, ikaw palagi ang nagpapasensya sa inyong dalawa. At siya, wala siyang balak na ihinto at itigil yung mga bagay-bagay na pagkakamali niya sa inyong relasyon. Hindi mangyayaring magiging masaya kayo mga kamamay kapag kaganyan. Siguro siya magiging masaya. Siguro siya hindi aalis sa iyo. Siguro siya, okay, magiging masaya kasi nga nagagawa niya yung mga bagay-bagay na gusto niya kahit kahit sobrang sakit sa iyo. So gusto mo ba yun mga kamamay? Kaya mga kamamay, kung gusto mo na mahalin, irespeto at maging attractive sa mata ng isang lalaki, iwasan mo at itigil mo na ang kalokohan mo na pagiging martir at marupok sa isang relasyon. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay-bagay na kailangan mong gawin upang maging attractive ka sa mata ng isang lalaki at tumaas ang interest nila sa iyo. So mga kamamay, bago natin tapusin ang ating simpleng tips na to, so gusto ko lang po mga kamamay na mag-shout out ng ilan nating mga subscribers. Okay, total masyado na rin tayong hindi nakakapag-shout out, so mega shout out muna natin itong ating ilang mga subscribers. So mega shout out muna kay Maricel Primor, kay Cheche Jurado, kay Annalyn Velasco,
kay My Loves, okay, sino ba to? My Loves channel, so mega shoutout ma'am. So yun po mga kamamay, so mega shoutout po sa lahat ng palagi nagko-comment. So kung gusto niyo pong ma-shoutout din next video, mag-comment lang po kayo mga kamamay. And if ever na may katanungan din kayo sa inyong buhay pag-ibig, inyo rin pong i-comment dyan at pag nagkataon, atin pong bigyan ng advice at gawa ng video para sa inyo. So paano mga kamamay, hanggang sa muli, see you for our next vlog. Paalam.